750K and 800K one-time payment sa Pag-ibig MP2. Magkano kaya after 5 years? Ito ang dividend rate na idineclare ng Pag-ibig sa kanilang MP2 sa huling 5 taon. Noong 2019, nakapag-declare sila ng 7.23%. Noong pandemic years, nakapag-declare sila ng 6.12 at 6%. After ng pandemic, nakapag-declare sila ng 7.03%. At ang pinakahuli noong Feb 27, 2024, nakapag-declare naman sila ng 7.05%. Ang average ng 5 taon na ito ang gagamitin natin sa ating computation ng dividend sa ating sample ngayon na gagawin natin. Kukunin natin ang total nito at i-divide naman natin sa loob ng 5 taon. Ang gagamitin natin na dividend rate sa ating computation ay 6.69%. Ito ang gagamitin natin pansamantala sa ating computation. Kung mas mataas dito, mas ginagaling tayo kasi mas malaki ang tatanggapin natin na dividend. Kitang-kita nyo naman mga kapeso, noong 2022 at 2023, mas mataas sa 6.69% ang idineclare nila dito sa gagamitin natin. So mas malaki pa ang kikitain mo ngayon sa MP2 mo. Pero kung mas mababa sa 6.69% ang ide-declare nila, medyo mas mababa din ang matatanggap natin na dividend noong taon na iyon. Ilagay na natin dito ngayon ang na-compute natin na 6.69% na dividend rate. Again, pabago-bago ang dividend rate na idinedeclare ng Pag-ibig sa kanilang MP2. Nagkataon lamang na sa ating computation, ang gagamitin natin ay average rate nila sa loob ng 5 taon. Kung mas mataas dito, syempre mas maganda, mas pabor para sa atin kasi mas malaki ang kikitain ng ating MP2 payment. Sabihin na natin ngayon na naglagay na tayo sa ating Pag-ibig MP2 ng 750,000 pesos ngayong April 2024. Magsisimula ang computation ng ating dividend simula ng April hanggang December 2024. Ibig sabihin, ang entitled months natin ngayong 2024 ay bawas na kasi nagsimula tayo ng April, nawawala ang January hanggang March. Kung may 12 months tayo sa loob ng isang taon, ibig sabihin 9 months na lamang ang natitira na entitled months natin ngayong 2024 sa ating 750,000 peso na deposit. Paano natin ngayon i-compute ang ating dividend income ngayong 2024? 750,000 times 6.69% na dividend rate times entitled months natin na 9 months, divide natin yan ngayon sa 12 months or 12 months in a year. Ito yung tinatawag natin na pro rata dividend muna ang makukuha natin ngayong 2024. Magkano ngayon ang ating magiging total money end ng 2024? 750,000 plus yung dividend income na kinita natin na 37K, ang magiging total money na natin ay 787,000 pesos. Ito ngayon ang magiging panimula natin na amount sa 2025 or January 2025. Dito na ngayon magsisimula mga kapeso, yung tinatawag natin na compounding. Ang entitled months natin sa 2025, since magsisimula na yan ng January hanggang December, ay 12 months na. Kaya kung makikita mo dito kapeso, ang dividend income mo ay 52,000 pesos na kaagad. Yung 840 na kinita mo, yung 787 plus 52K, magiging 840K na. Yan ngayon ang magiging total savings or starting amount naman natin sa 2026. 12 months ulit, 12 months ng 2027 at 12 months ng 2028. Kung makikita mo dito kapeso, 57 months na tayong naghuhulog sa ating MP2 or hinihintay natin yung paglago ng 750K natin. Ngayon, sa katapusan ng taon ng paghuhulog natin sa ating MP2, January hanggang March 2029 na lamang ang ating hihintayin or
3 buwan na lamang para mabuo natin yung 60 months ng MP2 natin. Mas maliit ngayon ang dividend income ha. Bakit kapeso? Kasi January hanggang March na lamang. By April 2029 kasi, ito na yung exciting part kapeso. I-withdraw mo na ang iyong 1,037,579 pesos. So yung 750,000 pesos mo, after ng 5 taon ng paghihintay ng walang ginagawa, naging 1,037,579 pesos na kapeso. What if naman kapeso? Sabi mo, pwede ko bang dagdagan? Halimbawa, naghulog na ako ngayon ng 750,000 pesos. Pero kada January kasi, gusto ko siyang dagdagan sana. Kasi nagkakaroon ako ng mga bonuses, nagkakaroon ako ng extra pera, pwede bang magdagdag ako every January? Pwede mo yang gawin kapeso. Halimbawa, January 2025, sabi mo, magdadagdag ka ng 50,000 pesos. Ngayon, ang kabuuan na nahulog mo na ay 800,000 pesos. Kitang-kita mo naman kapeso, tumataas din ang total money mo, nagiging 1.1 million pesos. Pagdating ng 2026, sabi mo, skip muna ako ngayon kasi mukhang wala akong pera. Pwede ba yun? Pwede din niyang gawin sa MP2 kapeso. Sabi mo, 2027, may 10,000 ako. Pwede ko bang ihulog? Pwede kapeso. December 2028, sabi mo may 65,000 pesos ka. Pwede ko ba yang ihulog? Pwede kapeso. Ang total na deposit mo sa Pag-ibig ay 875,000 pesos na. Pero, ang mawi-withdraw mo kapeso, 1,185,527 pesos kapeso. Paano naman ngayon kapeso? Sabi mo, hindi naman every January ako nagkakapera. Minsan kasi paiba-iba ng months na nagkakaroon ako ng extra pera. Pwede ba yon? I-try natin yung monthly kapeso. Ilagay natin ngayon dito yung unang hulog natin na 750,000 pesos. Kung makikita mo dito kapeso, ganun pa rin ang makukuha mo sa katapusan ng 5 years. 1,037,000 pesos. Pero kapeso, sabi mo, every mid-year kasi, nagkakaroon kami ng bonus. Tuwing July ibinibigay. Pwede bang every July magdagdag ako ng 20,000 pesos? Pwede din yan kapeso. Naiiba lang ang entitled months ha. Magiging 6 months na lamang. Divide 12, 669 muna ang kikitain niya. Bakit nagmumukha siya ngayon kapeso na simple interest method? Sabi nila, akala ko ba dapat compounding? Sa unang taon, simple interest method muna. Pero yung 808,000 na kinita mo kapeso, sa susunod na taon ng 2025, yan na yun magsisimula yung buong compounding effect. Sabihin natin, July 2025, may 20,000 pesos ka na naman. July 2026, nagkaroon ka na naman ng 20,000 pesos. Nagtuloy-tuloy yan hanggang 2027 na nagkakaroon ka ng 20,000 pesos na pang MP2 natin. So, ituloy-tuloy natin ang paghuhulog ng 20,000 pesos. Ang kabuuan na naihulog mo kapeso ay 850,000 pesos. Kaya naman, ang total money na mawi-withdraw mo ay 1,157,684,084 pesos. Sabi mo kapeso, bukod sa mid-year, nagkakaroon din ako every November ng Christmas bonus, may 13th month pay pa, pwede ba magdagdag ng 10,000 lang? Kasi, syempre, malaki din ang gastos every December. So, magdagdag tayo ng 10,000 every November. Pwede ba natin yung gawin kapeso? Pwede kapeso. Idagdag lang natin ang idagdag sa ating hulog hanggang sa nakabuo tayo ng 890,000 pesos at mabubuo na natin ngayon ang 1,203,000 pesos 955. Subukan naman natin ngayon kapeso, magkano naman ang kikitain natin kung 800,000 pesos ang ihuhulog natin na unang deposit pa lang sa ating Pag-ibig MP2.
Yung 800,000 pesos natin, magiging 1,106,751 pesos kapeso. Pagkatapos yan ng 5 taon. Ito pa lang ang dividend rate kapeso 6.69%. What if nakukuha natin yung above 7% na dividend rate? Di mas malaki ang kikitain natin. Subukan natin. 7.05% ang dividend rate noong 2023 kapeso. Tingnan mo ang mangyayari. Ang total money mo, 1,125,644 pesos kapeso. Sabihin natin na yearly deposit, nagsimula ka ng 800,000 pesos kapeso, nagdadagdag ka ng 50K, 10K, 65K, hanggang sa nakabuo ka ng 925,000 pesos kapeso, makakabuo ka ngayon ng 1,254,000 pesos kapeso. What if 7.05% palagi ang dividend rate? Hindi to guaranteed kapeso trial lang. 1,274,000 ngayon ang kikitain mo kapeso. Ganyan din ang effect sa ating monthly rate. Sabihin natin na ang unang hulog natin ay 800,000 pesos, ang mabubuo naman natin kapeso 940,000 pesos, pero ang total na mawi-withdraw mo ay 1,273,127 pesos kapeso. Ano kapeso? Natutokso ka na ba na mag-umpisa ng iyong pag-ibig MP2? Aba, simulan mo na ngayon kapeso.